ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-22 nitong buwan ng Mayo, taong 2025. Sa ating mga headlines, patos na opisyal ang Philippine Air Force inaakusahan ng sexual assault, sinibak na sa pwesto at naka-house arrest sa loob ng military camp ayon sa sandatahang lakas ng bansa. National Criminal Court pinayagan ang hiling ng prosecution na palawigin ang paglalabas ng ilang mga dokumento may kaugnayan sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Chief Philippine National Police iniutos na mga ng mabilis na pagresolba ng mga election-related incidents nitong nakaraang halalan. Sa ating police report naman, mag-live-in partner parehas na binawian ang buhay matapos magsaksakan sa Kabangkalan City, Negros Occidental. At sa ating balita sa ibayong dagat, si US President Donald Trump kinumpronta ang bisita ng South Korean President. Ilang mga Pinoy sa Thailand ikinababahala ang maaaring epekto sa kanilang trabaho sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Sa balitang palagkasa ng host province dyan sa Ilocos, may mga adjustment daw na isinasagawa para sa mga outdoor games sa Palarong Pambansa 2025 para na rin sa safety ng mga atleta sa gitna ng matinding init ng panahon. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na kasalukuyang naka-house arrest sa loob ng kampo ng militar ang isang matas na opisyal ng Philippine Air Force na inaakusahan ng sexual assault ng kanyang dalawang junior officers na nagsisilbing office assistants doon sa kanyang tanggapan. Sinampahan ng senior official ng Joint Criminal Complaint para yan sa kasong rape sa pamamagitan ng sexual assault at attempted rape sa pamamagitan naman ng sexual assault sa prosecutor's office. Ito ay matapos nga na makahanap ng ebidensya, yung tinatawag na prima facie evidence para naman sa ikinasang investigasyon kung saan ay nakitaan ang opisyal ng conduct unbecoming of an officer at conduct prejudicial to the good order and military discipline. Agad namang sinibak sa pwesto ang opisyal at yan ay kaugnay ng pagsasampa na rin ng reklamo laban sa kanya. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson, Colonel Francil Margaret Padilla, nakakabinbin ang kaso sa approval ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. na magsisilbi namang convening authority para sa General Court Martial Proceedings. Haharap ang high-ranking military official sa paglilitis sa ilalim yan ng Article of War 96 at 97. Ipinaliwanag naman ni Colonel Padilla na mananatili sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines ang inaakusang opisyal base na rin sa Articles of War 75 kung saan nakasaad na sinumang individual na subject para sa batas militar o nag-aantay ng trial o resulta ng trial o kaya ay sumasa ilalim sa sintensya para sa krimen o pagkakasalang pinaparusahan sa ilalim ng Articles of War ay inaasahan mga kabombo na makukumpleto naman ang proceedings sa loob yan ng 6 na buwan, subalit posible itong mapalawig pa depende sa pagiging komplikado ng kaso, availability ng mga testigo at mga musyon na ihahain ng sangkot ng mga partido. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines official na makikipagtulungan ng militar at tatalima kung sakali mang mag-issue ang korte ng warrant of arrest, commitment order o kaya ay anumang legal directive laban sa opisyal ng Philippine Air Force.
Samantala, hindi isinasara ni Senator Risa Hontiveros ang posibilidad na siya ang maging standard bearer ng oposisyon sa 2028 presidential elections. Pahayag ito ni Hontiveros nang matanong kung ikukonsidera niyang tumakbo sa pagkapangulo pagkatapos ng 3 taon. Bagamat bukas ang senadora, sinabi niya na hindi nakatuon ang kanyang pansin sa halalan sa 2028 kundi sa pag-iisa ng mga kaalyadong sumusuporta sa akbayan at kina mga Senator-elect Kiko Pangilinan at Bam Aquino sa loob ng susunod na 9 na buwan. Ngayong kabilang na sina Pangilinan at Aquino sa 20th Congress, sinabi ni Hontiveros na sila ang magsisilbing fiscalizer o tagabantay ng pamahalaan. Gayunpaman, sinabi ni Hontiveros na maaari pa rin silang magkaroon ng magkakaibang desisyon at mga pananaw sa iba't ibang mga issue. Not saying no, I'm open to all possibilities at yun yung hinihingi ko din sa lahat na mga kasama sa opposition or independent bloc na maging bukas kami sa lahat ng possibilities at sa isa't isa, alang-alang sa oposisyon at alang-alang sa ating mga kababayan. Bahagi yan ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Karagdagan sa mga balita, iginit ni San Juan na Congresswoman Isabel Zamora na itutuloy ng panig ng prosekusyon ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte nang may parehong sigasig kahit na nag-alok ng pagkakasundo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa pamilya Duterte. Sa naging pahayag nga ni Zamora nitong Miyerkules, sinabi niya na mas lalo pa silang ganado sa pag-usad ng kaso lalo na't nadagdagan sila ng 2 bagong miyembro ng prosekusyon. Kinabibilangan ito ni na dating Senador Leila De Lima at Human Rights Lawyer Attorney Chel Jokno na kapwa nanalong party list congressman. Dagdag pa niya, pinadadaan lang ang election season at ngayon ay handa na silang magpatuloy sa paghahanda para naman sa impeachment proceedings. Samantala, pinayagan naman ng International Criminal Court o ang pre-trial chamber ang hiling ng prosecution na palawigin ang deadline ng mga pagpapakita ng arrest warrants, ganun din ang pagpapakilala sa mga witness ng crimes against humanity case laban yan kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa 5 pahinang desisyon na inilabas ni Presiding Judge Julia Antonella Motoc, inatasan nito ang prosecution na kumplituhin ang nabanggit ng mga dokumento hanggang Hulyo 1 nitong kasalukuyang taon. Kasabay din ito ay marapat na magsumite rin ang prosecution ng anumang application for redactions, non-disclosure of witnesses' identities, o non-disclosure of ng buong ebidensya ng mga biktima at mga witness unit na magsumite ng observation ng aplikasyon hanggang Hunyo 16. Una nang isinumite ng prosecution ang request extension bilang pagkilala sa karapatan ng dating Pangulo ng bansa. Para sa atin sa buong kapuluan mga kabombo, 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. At sa araw ho na ito, aasahan pa rin ang matinding init ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. 46 degrees Celsius nga ang posibleng maramdaman sa bahagi ng Apari, Cagayan at maging sa Dagupan City dyan sa Pangasinan. Habang 45 degrees Celsius naman ang inaasahang may tatala sa Lawag City kung saan ho ay nagpapatuloy yung aktibidad para naman sa palarong pambansa. 44 degrees Celsius sa may Bacnotan, La Union at Batac City dyan sa maging yung area ng Kamiling sa Tarlac at San Ildefonso sa Bulacan. Maging ang Tuguegarao City ay 44 degrees Celsius. Habang 43 degrees Celsius naman ang posibleng maitala sa Baler dyan sa Aurora, Bayumbong, Nueva Vizcaya, Daet, Camarines Norte, Dumangas, Iloilo, Etiagüe, Isabela at Ibas, Zambales. Maging sa Masbate City ay ganun din ang posibleng init ng panahon na mararamdaman at pili sa lalawigan ng Camarines Sur. Ang iba pang lugar ay maaari namang makapagtala ng 42 degrees Celsius. Kabilang dyan ang Borongan City at yan dyan sa bahagi po ng Eastern Visayas. Maging ang Kasiguran sa Aurora, Catarman, Northern Samar at Cavite City. Maging ang Iloilo City, Infanta, Quezon at Legazpi City sa lalawigan ng Albay at yung Muñoz, Nueva Ecija at yung Olongapo City. Maging ang Rojas City dyan sa lalawigan ng Capiz at Sinait, Ilocos Sur. At pati na ang Zamboanga City ay lantad sa init ng panahon na papalo ng 42 degrees Celsius.
Sa iba pang balita mga kabombo at Star Nation, ang Senado naman obligasyon na ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahit na bukas na makipag-ayos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya Duterte. Ayon yan kay Senator Risa Hontiveros. May mga detalye dyan si Bombo JC Galvez. Obligasyon ng Senado na ituloy ang nakaambang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahit na bukas na makipag-ayos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya Duterte. Ayon kay Ontiveros, ang pagiging bukas si Pangulong Marcos na makipagsundo sa mga Duterte ay labas sa proseso ng paglilitis, lalo't ito ang demand sa kanila sa ilalim ng konstitusyon. Dahil anya ipinasa na ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado, batay sa saligang batas, sisimulan na nilang mga paunang hakbang o preliminary sa pagbabalik sesyon. Samantala, hindi naman nababahala si Ontiveros na maapektuhan ang kanilang mga desisyon, lalo nang sinasabing posibleng mapawalang sala si Duterte dahil sa bagong komposisyon ng Senado sa 28th Congress. Naniniwala ang mambabatas na magiging pahirapan ito dahil ilalaban ng mga tatayong hukom ang kanilang mga boto at umaasang maging neutral silang lahat at ibabati ang kanilang mga boto sa conviction o acquittal kay VP Sara base sa may pipresenta ng mga ebidensya. Well, obligasyon po ng Senado yan batay sa konstitusyon dahil tinransmit ng House yung kanilang articles of impeachment sa amin. And napansin nyo naman kahit during the campaign, may nasimulan lang ilang preliminary steps. Yung mga simpleng pagpapasukat para sa impeachment robes, mayat maya sumasagot si SP sa mga tanong ninyo tungkol sa impeachment. So, I expect that as a matter of course, ayon sa utos ng konstitusyon, sisimulan na namin yung mga further preliminaries nitong susunod na sesyon. Bilang tatayong Senator Judge, ipinagsawalang bahala naman ni Ontiveros na naging pahayag ni VP Sara na magkakaroon ng bloodbath o madugong labanan sa oras na simulan ng kanyang impeachment trial. Ang tanging bokabularyo lamang anya sa impeachment na kanyang kinikilala ay ang salitang neutrality at ang pagiging hukom na ang boto ay nakabase sa ipipresentang ebidensya. Well, bilang Senator Judge, wala naman sa bokabularyo ko para sa impeachment yung ganyang salita. But as I said, and I am committed just to have that neutrality demanded of judges, and in particular in the case of impeachment of senator judges, I think very like in aspiring to be like in a courtroom, very cold and clinical yung pagpresenta ng mga ebidensya. Didinigin naming senator judges yung mga prosecutors, whether from the House or private prosecutors, as the case may be. So, yun, magkaibang konteksto siguro yung pinag-uusapan sa ganyang salita. And for me, the only vocabulary that matters sa impeachment ay yung sinabi na rin dati ni SP at sinasabi ko pa ulit-ulit, yung neutrality and yung pagiging senator judge and voting on the basis of the evidence. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Inihayag ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac itong araw ng Miyerkules na hindi siya kontento sa naging paliwanag ni dating Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio. Yan ay kaugnay ng 1.4 na bilyong piso na land deal na pinasok umano nang walang pahintulot ng board noong nakarang taon. Tinanggal na sa pwesto si Ignacio pati na si Deputy Administrator Emma Sinclair dahil naman sa kontrobersyal na kasunduan noong Setyembre ng taong 2024. Pinalitan si Ignacio ni Department of Migrant Workers Undersecretary for Policy and International Cooperation Patricia Yvonne Kaunan. Ayon kay Cacdac, personal na nag-utos ng pagbabago si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil ito ay may kapangyarihan sa executive branch. Kabilang na ang pagtatalaga ng mga opisyal kagaya ng Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration. Posibleng maharap si Ignacio sa mga kaso dahil sa pagsasagawa ng land acquisition deal na hindi naprubahan ng Overseas Workers Welfare Administration
Board of Trustees. Ayon pa sa kalihim, plano ni Ignacio na magpatayo ng halfway house parehan sa overseas Filipino workers na umano'y bunga ng karahasan noong pandemya kung kailan ay inaasikaso ng overseas workers ang pag-quarantine ng mahigit 1.5 milyong overseas Filipino workers at hindi praktikal ang proyekto para naman sa mga overseas workers. Kaya maraming red flags na lumitaw sa naturang programa. Ginamit umano sa nasabing transaksyon ang regular na budget ng Overseas Workers Welfare Administration habang nananatiling buo ang trust fund ng kanilang opisina na nagmula naman sa kontribusyon ng mga overseas Filipino workers. Iginit ni Kakdak na kailangang agad na matapos ang investigasyon hinggil sa naturang issue. Sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, maraming uri ng reklamo ang pwedeng isampa kaya kailangan itong masusing tutukan ng mga otoridad. Sa karagdagang pang mga balita, ang Malacanang tiniyak na kakasuhan ang mga personalidad na sangkot sa maanumalyang OWA 1.4 billion pesos land deal at isa pang opisyal nitong OWA ay sinibak na rin sa pwesto. May mga detalye dyan si Bombo Annalise Subirano. Nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso ang ilang mga opisyal ng Overseas Workers Welfare Administration sa pangunguna ng dating administrator na si Arnel Ignacio. Ito'y kaugnay ng sinasabing maanumalya at hindi dumaan sa tamang proseso ng OWA ang 1.4 billion pesos land deal transaction. Sa panayam kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi nito na may mga report na patungkol sa umano'y katiwalian na kung saan bahagi ng ulat ay kung paano naisakatuparan ang transaksyon nang walang kaalam-alam ang Board of Trustees. Sa ngayon, ayon kay Castro, nagpapatuloy pa ang investigasyon at inaalam kung sino pang mga opisyal ang maaaring sangkot sa sinasabing nadiskubring irregularidad. Kahapon, inanunsyo ng palasyo na tinanggal na sa posisyon ang isa pang opisyal ng Overseas Workers Welfare Administration na si Deputy Administration Emma Sinclair. Sinabi ni Castro na tila lumalabas na may sabwatan umano si Sinclair at si dating OWA Administrator Arnel Ignacio sa maanumalyang pagbili ng lupa na gagamitin sa pagpapatayo ng accommodation area para sa mga OFWs. Dahil dito, pareho silang tinanggal sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi pa ni Castro, patunay lamang anya ito ng panawagan ng Pangulo sa lahat ng opisyal ng gobyerno na huwag manloko at gampanan ng maayos ang kanilang trabaho. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Si former OWA Administrator Arnel Ignacio, hindi po siya nag-resign, siya po ay tinanggal. Dahil sa mga anomalyang nabanggit na po ito ni Secretary Hans Kakdak. At maliban po dyan, mayroon pa pong isa na makakasama, ang Deputy Director na si Emma Sinclair. Pareho po silang tinanggal, hindi po sila pinag-resign. Ito lamang po ay isang senyales, maaari nating sabihin na ito ay panawagan ng Pangulo sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ilalim niya. Nagampanan ninyo ang inyong. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Para sa atin mga kabombo at mga ka-Star Nation, 17 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Pinalaan ng Commission on Elections ang mga kandidato na maharap sila sa mga kaso kapag hindi nila tinanggal ang mga nakakabit pa rin ng mga campaign materials na ginamit nitong nakalipas na halalan. Ayon yan kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, lahat ng mga kandidato ay kabilang dito yung mga nanalo o kahit natalo. Nakasad kasi sa kanilang Commission on Elections Resolution 11086 na dapat ang lahat ng mga campaign materials ay matanggal ng hanggang 17 ng Mayo. Maigpit na nakabantay ang Task Force Baklas para naman na makita kung sino mga kandidato ang hindi pa rin nagtatanggal ng kanilang mga ikinabit o ipinakabit na campaign materials para naman sa panahon ng kampanya. Kapatay mga kabombo ng karagdagang report.
Itong pinuno ng pambansang pulisya iniutos na ang mabilis na pagresolba ng mga election-related incidents para naman sa nakalipas na panahon ng halalan. May balita si Bombo Bea Pinisa. Iniutos ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang mabilis aksyon at pagresolba ng mga station commanders sa mga naitalang election-related incidents itong nagdaang halalan. Batay kasi sa mga ulat ng PNP, umakyat na sa bilang na 100 ng mga naitalang election-related incidents simula mag-umpisa ang election period noong Enero 12 kung saan 16 pa ang under verification. Ani Marbil, hindi siya magbibigay ng sanctions para sa mga commanders dahil gusto niya na makapagsumite ang mga station commanders at maging ang mga regional directors ng progress reports tungkol sa mga insidenteng ito. Kasama din anya ng kanilang hanay ang Department of Justice sa pag-file ng kaso para maging akma ang mga kasong isasampa at hindi magiging hula-hula ang proseso nito. Kailangan din anyang matapos at makakuha rin ng mga sapat na ebidensya ang kanilang hanay at hindi dapat matigil ang investigasyon dahil kung magkataon ay agad napapalitan ang mga namumuno sa investigasyon. Kaugnay yan, pakinggan natin si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Of course, tinitingnan namin yung progreso eh. Kasama po namin yung DOJ. When we file out cases, kasama po namin DOJ. Kasi sabi, hindi pwedeng hula-hula. Dapat talagang ebidensya. But sabi ko nga, hindi ko nilalagyan ng sanction kasi pagka nilagyan mo, pinatanggal mo, hindi matutuloy yung kaso eh. So gusto namin talaga matapos yung ano natin. Ang ano namin, minomonitor po ng investigation po natin, paano ang progreso. Kasi kung walang progreso at nakita namin nag-stop, then we have to remove ang ano. Palitan namin ng mga bagong investigator. Yun po yung ano namin na gusto namin tuloy-tuloy lang po. Kung progreso, anong nangyayari dun sa isang kaso. Samantala, nagtalaga naman ng deadline ng hepe. Depende kung paano ang sistema o gaano kabigat ang pagresolba sa mga naitalang insidente. Ani Marbil, hindi basta-basta ang magiging pagsasampa ng mga kaso ngayon at kailangang evidence-based ang mga kaso na siya naman anyang pinagkaiba ng katatapos lamang na halalan sa mga nakaraang eleksyon. Mas mabilis din anya ang posibilidad ng conviction ngayon kumpara sa naging pagresolba ng naitalang election-related incidents sa mga nakaraang botohan. Pakinggan natin muli si Police General Romel Francisco Marbil. Of course, may deadline po kami. Depende po paano i-solve, no? Ayun po namin kasi sabi nga na basta-basta lang yung file ng cases. Right now, when you file cases, the certainty of conviction is very high. Yun po yung that's a different side now with other cases before. Sa ngayon, sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga insidente ay muling tiniyak ng Philippine National Police na mapayapa ang naging halalan at hindi ito nakaapekto sa naging resulta ng botohan. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Piniza nag-uulat. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Muling umapila si Pope Leo XIV sa Israel na payagang makapasok sa Gaza ang mga humanitarian aid. Sa kanyang pakikisalamuha sa mga mananampalataya sa Vatican ay marapat na matugunan ang pagpasok ng mga tulong dahil yan sa maraming mga bata na ang nasasawi. Dagdag pa nito na ang sitwasyon sa Gaza ay labis na nakakabahala na. Una lang sinabi ng United Nations na dahil sa pagbabawal na pagpasok ng Israel ng kanilang mga aid trucks ay dumarami na ang mga nasasawing mga bata na apektado naman ng kaguluhan. The situation in the Gaza Strip is increasingly worrying and painful. I renew my heartfelt appeal to allow the entry of fair humanitarian help and to bring to an end the hostilities, the high price of which is being paid by children, the elderly and the sick. Bahagi yan ng apela ni Pope Leo XIV. Sa iba pang balita mga kabombot, Star Nation, kinumpronta naman ni United States President Donald Trump si South African President Cyril Ramaphosa at nasa White House ang South African President para isulong ang magandang samahan nila ng Estados Unidos. Sa ginawang pulong sa Oval Office ay ipinakita ni Trump sa Pangulo ng South Africa ang video ng hate speech at genocide laban sa mga white South African farmers. Inakusahan ni Trump si Ramaphosa na kinumpiska ang mga lupain ng mga white farmers at
kanila itong pinagpapatay. Naging mahinahon naman ang South African President kung saan itinuro nito ang mga minority out-of-government parties na siyang nasa likod umano ng nasabing video. Hindi gaya umano ng ginawang pagbisita noon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa White House ay naging mahinahon naman ngayon ang South African President. And those people in many cases are being executed. They're being executed. And they happen to be white, and most of them happen to be farmers. And that's a tough situation. I don't know how you explain that. How do you explain that? They're taking people's land away, and in many cases those people are being executed, and in many cases it's not the government that's doing it, it's people. Bahagi yan ang pahayag ni United States President Donald Trump. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy tayo doon sa mga tinututukan nating mga programa may kinalaman sa usaping agrikultura. At sa pagkakataong ito, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang Senior Agrarian Reform Program Officer and Partnership Against Hunger and Poverty National Coordinator, si Binibining Susan Gambalan, at siya ho ang ating makakausap sa mga oras ho na ito. Magandang araw po at welcome sa Bombo Radio Philippines. Magandang araw, Bombo Dennis. Magandang araw din po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat, Bombo Radio, sa inyo pong imbitasyon. Ano ho ang proyektong ating tinutukoy dito sa usapin po na ito? Ang Partnership Against Hunger and Poverty po ay isa sa mga proyekto ng Department of Agrarian Reform na kung saan ito po ang contribution namin doon sa effort ng government na ma-address po ang kahirapan, kagutuman at makasigurado na lahat po tayo ay magkakaroon ng pagkain sa ating hapagkainan. Ang pinaka-essence po o ang pinakadiwa nitong proyektong ito ay mai-connecta natin ang ating mga agrarian reform beneficiaries po na sila na ang diretsong maging supplier po ng mga feeding programs po ng gobyerno, and at the same time din po para din po maka-supply doon naman po sa pangangailangan ng mga institutional partners po natin na nasa pribadong sektor. Dito, ang ating sinasabi po o ang tinatawag nating mga middlemen ay mai-eliminate na po dito, at ang kadagdagan po doon sa kita po ng ating mga agrarian reform beneficiaries ay sigurado na po. Okay, sino ho yung mga partner agencies natin dito? Salamat. Marami na po tayo na partners dito. Kasama na po dito ang Department of Health para po dun sa kanilang DOH retained hospitals, para po sa pagkain ng ating ng kanila pong mga pasyentes para sa pang-araw-araw na pagkain po, no? At kasama rin po dito ang National Nutrition Council para po sa kanilang tutok kainan program, at ang ating pong DSWD para naman po sa kanilang supplementary feeding program. Maswerte rin tayo po dito, at ang ating Department of Education ay partner na rin po ng ating mga agrarian reform beneficiaries para naman po sa kanilang school-based feeding program. At isa po siguro sa pwede naming ibahagi sa inyo ay ang malawakan pong partnership na namin with Bureau of Jail Management and Penology, na kung saan halos karamihan po ng kanilang jails nationwide ay kumukuha na po doon po sa ating mga ARBs. Okay, Binibinong Susan, kung paano ba ang proseso nito, paano nililink o kaya ay kinukonekta yung mga agrarian reform beneficiaries doon sa mga ahensyang ating tinutukoy? May proseso po kaming pinagdadaanan. Part po ito ng milestone of activities po ng proyekto na amin pong ini-implement, no? Bago po namin sila magma-marketing agreement, sinisigurado po namin dito na gaganapin muna yung matching. So ibig sabihin po dito, kailangan po munang malaman namin kung ano po ang kanilang needs. Ibig sabihin, ano po yung mga nasa menu po nila na kung saan pwede rin naman po i-supply o itanim ng ating mga agrarian reform beneficiaries po. Okay, magmula nung nagsimula ang proyekto, ano-anong mga ahensya o kaya ay institusyon ang may pinakamalaking ambag o kaya ay naging epekto dito sa ating pinag-uusapang proyekto? Pagdating po sa partnership namin with BJMP, masasabi po namin na sila ang may pinakamalaking coverage dahil halos lahat na po
ng kanilang jails nationwide ay kumukuha na po sa ating mga agrarian reform beneficiaries. At isa rin po dito ang Department of Education na kung saan pagdating po dun sa mga daily products po na pangangailangan po ng kanilang school-based feeding program ay sa mga agrarian reform beneficiaries na rin po kumukuha. At pagdating naman po doon sa partnership natin sa pribadong sektor, nandyan po ang Universal Robina, nandyan din po ang San Miguel Foods Incorporated, ang ProGreen AgriCorp, at kasama rin po natin dito ang Medical Mission Group Hospitals. Okay, so ilang agrarian reform beneficiary organizations ang atin hong nai-link at dun sa mga institutional partners natin? Simula po nung taong calendar year 2019 hanggang sa 2024, mayroon po tayong 570 na Agrarian Reform Beneficiaries Organizations, so ang tinatawag naming ARBOS, na amin na pong naikonekta at ang amin pong naitala na datos pagdating po doon sa naging transaction nila dito, meron po tayong 4.3 billion po sa nakalipas na mga taon po. Ano naman ang kinakailangang activities na maaari po ninyong maibahagi sa atin pang mga taga-subaybay? Regular po namin ginagawa ang tinatawag po naming kumustahan session na kung saan po nagkakasama-sama kami, ang institutional partners, ang ating pong mga kasamahan sa DAR provincial and regional offices, at ang ating mga institutional partners. Dito po napag-uusapan ang mga issues and concerns, and at the same time, doon na rin po ito na-address. Doon, naririnig din po namin kung ano man po yung mga best practices na kanila pong nararanasan o nagagawa para ito rin po ay mareplika doon sa ibang rehiyon po. At ito syempre, yung mga parating na mga programa na maaari po ninyong maibahagi na rin sa amin. Go ahead po. Ito pong darating na Hunyo, kami po ay magkakaroon ng awards and recognition. Itong awards and recognition na ginagawa po namin ay regular din po ito na kinakanda po namin taon-taon para ito naman po ay magbigay pugay at pasasalamat doon po sa aming mga institutional partners sa pagsuporta nila sa ating mga agrarian reform beneficiaries, at kasama na rin po dito ang amin din pong pasasalamat doon sa ating mga kasamahan sa regional office, provincial office na sila po diretso ang nag-i-implement po ng proyektong ito. Para po bigyan ng parangal din po ang kanilang efforts sa pag-implement po ng project. Okay. Ano ang inyong masasabi naman sa ating mga agrarian reform beneficiaries at dun pa sa iba pang mga katulad po ng mga ARBOS natin? Sa amin pong mga agrarian reform beneficiaries at kasama na rin po ang mga organizations na kanilang kinabibilangan, kami po ay nagpapasalamat unang-una sa inyo sa ating pong magandang pag-implement nitong proyektong ito. At ang amin pong hinihiling lamang sa inyo ay sana po ay matupad natin kung ano man po ang inyong napagkasunduan sa ninyo, ng inyong institutional partner, lalong-lalo po yung mga nakasulat na provision po doon sa marketing agreement na inyo pong mga pinirmahan. At makasisiguro po kayo na ang Department of Agrarian Reform po ay nandito lamang para po sumuporta po sa inyo. Okay. Ano naman po ang inyong mensahe sa ating mga partner agencies? Please go ahead. Unang-una sa mga partner agencies po namin, gusto po namin ipaabot ang aming pasasalamat, lalong-lalo na po ang aming kalihim, Conrado Estrella III, kasama po si Undersecretary Joseph Angelo Martires, doon po sa binibigay po ninyong suporta at pagmamahal. Tawagin na natin itong pagmamahal dahil talagang nandun po yun eh. Mararamdaman po talaga namin yan sa pag-implement po ng proyekto na nandyan po kayo, na laging nandyan para po sa ating mga magsasaka. Thank you so much po. Maraming salamat. Ito na lamang, ano ho ang inyong mensahe para sa ating mga tagapakinig para tutukan pa itong mga aktibidad ng inyong tanggapan hinggil sa mga kapaki-pakinabang na proyekto? Sa ating pong mga tagapakinig, marami pong salamat sa inyo pong pagsuporta sa ating pong mga agrarian reform beneficiaries at sa iba pa po na nakikinig din.
hinihiling po sana namin na sana po ay atin pong suportahan at bilhin ang mga lokal na produkto po ng ating pong mga magsasaka. Okay, nakausap po natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, si Senior Agrarian Reform Program Officer and Partnership Against Hunger and Poverty National Coordinator, si Ms. Maria Susan Gambalan, ang PHAP National Coordinator, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Balik tayo sa iba pang bahagi ng ating programa. Kasunod ng tuluyang paghupa ng May 12 elections fever, hinimok ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister Abdel Rauf Makakua ang mga residente at mga kandidato na isantabi na ang awayang politika na posibleng nabuo sa kasagsagan ng halalan. Sa halip ay magtulungan na lamang anya upang makamit ang mapayapa at maayos na parliamentary election na nakatakda sa buwan ng Oktubre. Kasabay nito ay hinimok rin ni Minister Makakua ang lahat ng stakeholder sa Bangsamoro na magtulungan kasama ang lahat ng ahensya ng pamahalaan upang masigurong ang mga hindi pagkakaunawaan at mga kaguluhang nangyari sa campaign period at election day ng midterm polls ay hindi na muling mangyari pa. Ang nakatakdang halalan sa Oktubre ay ang unang pagkakataon kung saan ang mga botante ay direktang makikibahagi sa pagpili ng mga susunod na miyembro ng parlamento kasama na rin ang bagong Chief Minister ng Bangsamoro. Giit ng Bangsamoro Chief Minister na nanatili ang commitment ng kanyang administrasyon na magkaroon ng maayos na leadership transition pagkatapos yan ng parliamentary election sa buwan ng Oktubre. Kaakibat ng hinahangad na pagkakaroon ng maayos na transition, dapat din anyang magkaroon ng ligtas, payapa at credible na halalan at maprotektahan ang integridad ng electoral process. Sa ngayon, ilang religious at community leaders na rin ang tumutulong upang maiwasan ang mga rido o tribal war na kalimitang dahilan ng mga kaguluhan sa naturang rehiyon. Ang mga nangyayaring rido ay malimit na nag-uugat sa mga awayan sa lupa, politika at pamilya. Tinukoy din ni Makakua ang pagpapatuloy ng decommissioning process para yan sa mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces bilang isa sa mga pangunahing paraan para maipalaganap ang kapayapaan sa Bangsamoro. Oras natin mga kabombo, meron na lamang ho tayong natitirang 24 na minuto bago sumapit ang 8 ng umaga. Inilunsad ng Department of Migrant Workers at Department of Science and Technology ang isang programang nakatuon sa negosyo at innovations para yan sa mga nagbabalik na overseas Filipino workers. Layunin ng programa na bigyan ng gabay, teknolohiya at suporta sa pagnenegosyo mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya. Isinama rin dito ang programa ng Department of Science and Technology para sa holistic reintegration. Ayon pa kay Department of Migrant Workers Reintegration Director Andrea Luisa Antolin, alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking may pag-asa ang mga overseas Filipino workers sa kanilang pagbabalik. Inilunsad ang unang yugto ng programa sa lungsod ng Makati kung saan ay ipinakilala sa mga overseas Filipino workers ang access to technology na akma sa kanilang negosyong pinaplano. Target naman ng programa ang mga sektor kagaya ng food processing, metal products at information and communications technology, furniture at iba pang mga industriya na suportado ng Department of Science and Technology. Samantala, nilinaw ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong guro ang inaresto sa immigration raid ng United States authorities sa Hawaii noong Mayo 6. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sinalakay ng United States Immigration and Customs Enforcement ang tirahan ng ilang guro sa Kahului, Maui, kung saan pansamantala nang dinitini ang ilang Pilipinong J-1 visa holders na nagtatrabaho ng legal sa Hawaii. Patuloy naman umano ang pagkikipag-ugnayan ng konsulado sa mga guro at nakahanda itong magbigay ng mga tulong kung kinakailangan. Kinundina naman ni Hawaii Senator Brian Schatz ang operasyon at tinawag itong outrageous at isang anyo ng racial profiling na layong manakot. Ayon sa Immigration and Customs Enforcement, pansamantalang pinigil ang mga guro para naman sa kaligtasan ng mga agents at iba pang mga trabahador. Bombo Sports News. Plano ng Gilas Pilipinas na magsagawa muna ng friendly games sa bansa bago yan tumulak patungo naman ng Jeddah, Saudi Arabia.
na para sa FIBA Asia Cup 2025. Sinabi ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na hinihintay pa nila ang kumpirmasyon ng ilang bansa matapos nila itong mapadalhan ng paanyaya. Nakatakda kasing magsimula ang FIBA Asia Cup sa 5 ng Agosto kung saan ay inaasahan din na matatapos ang event sa PBA sa Hulyo 27 kaya may panahon pa sila para naman sa friendly games. Mahalaga ang nasabing friendly match bilang bahagi ng paghahanda na rin ng kanilang kupunan na makakaharap ang malalaking team sa FIBA Asia Cup. Noong nakaraang final window mga kabombo ng Asia Cup qualifiers doon sa nitong buwan ng Pebrero ay wala silang panalo at mayroong 2 talo mula sa Taiwanese players at New Zealand Tall Blacks. Una nga rito ay inilabas na ng FIBA ang opisyal na schedule para naman sa Asia Cup 2025. Magsisimula ang laban ng Gilas Pilipinas sa Chinese Taipei Agosto sa Isuyan ng alas 2 ng madaling araw. Susunod na laban nila para sa Group D naman ang world's number 22 na New Zealand sa Agosto 7 ng alas 11 ng gabi at oras yan dito sa Pilipinas. Huling laban ng Gilas Pilipinas sa group stage ay ang kontra sa bansang Iraq at ito ay mangyayari sa Agosto 9 ng alas 4 ng hapon. Sa iba pang mga balita, itong Metropolitan Manila Development Authority itinuturing na malaking hamon sa kanila ang pagsasaayos ng daloy ng transportasyon sa Metro Manila. Narito may mga detalye dyan si Bombo Jovino Galang. Aminado ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na isang malaking hamon para sa kanila ang pagsasaayos ng mga public transport sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, na kanyang inaayos na ang ilang mga nakikitang kakulangan sa iba't ibang train system at bus stations sa Metro Manila. May challenge talaga sa area kung saan ilalagay. Nabanggit nga ni Secretary Vince, hindi lahat kayang i-accommodate yung wheelchair-friendly ramp at hindi rin kaya i-accommodate ng espasyo yung elevator. Kaya kami, on our own, nag-initiate na magkaroon ng wheelchair lift. Ito pong particular na wheelchair lift na ito ay walang cost sa government. Kinausap po natin yung contractor na gumawa nitong stasyon na ito na kung pwede i-accommodate at mag-pilot dito ng wheelchair lift. So wala pong additional cost sa government yan. Pero nasabi nga ni Sec Vince, ilalagay po rin natin yan doon sa mga areas na hindi po kayang lagyan ng elevator. May ugnayan na rin sila sa iba't ibang ahensya para sa nasabing pagsasaayos dahil ito ay mahigpit na ipinag-utos sa kanila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon po sa kautusan ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, na baguhin yung commuter experience po at bigyan sila ng konting luwag at i-prioritize sila sa pampublikong transportasyon. So, ito po ay pagtutulungan namin ng DOTR, MMDA, at ito po ay pagpapatuloy namin at marami po kami proyektong pagsasamahan at pinag-uusapan. Ako si Bombo Jovino Galang nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Muna tayo mga kabombo dyan sa mga aktibidad kaugnay ng Palarong Pambansa 2025. Alam nyo ba, yung host province may mga adjustment na ginagawa para sa mga outdoor games. Para sa Palarong Pambansa 2025, yan ay para na rin sa safety ng mga atleta. Yan ho, tinding init pa rin kasi ng ating temperatura ang aasahan dyan. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Handa ang delegasyon ng Western Visayas sa Palarong Pambansa 2025 kasama mga medical officer at nurse upang agad na tumugon sa mga atletang maaaring maapektuhan ng matinding init ng panahon. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mr. Nani Escoliar Jr., tagapagsalita ng Department of Education Region 6, sinabi niyang isinama ang mga medical personnel at maging ang Disaster Risk Reduction and Management Focal Person upang matiyak ang kaligtasan ng mga kabataan. May isinagawa rin na risk assessment
assessment sa Biliting School. Ayon sa kanya, susundin ang delegasyon ng mga protokol at panuntunan ng host province na Ilocos Norte. Sa paunang impormasyon ayon kay Escolar, walang outdoor games sa mga oras na labis ng init, lalo na't umaabot na agad sa matinding antas ng init kahit alas 9 pa lamang ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Batid na may 600 na mga atleta ang ipinadala ng Western Visayas ngayong taon na siyang huling pagkakataon na kasama pa nito ang Negros Occidental bago tuluyang sumama sa Negros Island Region. Dumating ang delegasyon isang linggo bago ang palaro upang makapag-adjust ang katawan sa klima, lalo na't karamihan sa mga manlalaro ng Western Visayas ay lalahok sa mga outdoor games. Based on the information that we received from our regional sports officer, one of the considerations is the extreme heat. We advise wala outdoor games during that time. This is to make sure in safe mga athletes, everything will be provided sa ating mga athletes from transportation to food, to accommodation, everything is being provided sa kanila. Yung hope natin for this year is that we bag rank number 1 for this year's edition of Palarong Pambansa. It's because this is going to be a unique participation of Region 6. We will be having 2 regional directors. We know that this will boost the morale ng ating mga athletes. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Bicol Region, aminadong hindi nila kayang masungkit ng unang pwesto sa Palarong Pambansa 2025. Narito alamin natin ang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Lawag. Aminado ang Region 5 o Bicol Region na hindi nila kayang sungkitin ang unang pwesto sa Palarong Pambansa 2025. Dahil dito, sinabi ni Mr. Francisco Dexter Season, Regional Sports Officer Region 5, na hangad na lamang nila na manatili ang kanilang reyon sa rank 10. Anya, lahat ng delegates ay naghahangad na manalo pero kailangang tanggapin ang katotohanan na hindi nila kayang abutin ang unang pwesto. Paliwanag ni Season na mahirap kalabanin ang National Capital Region, Iloilo, Calabarzon at Western Visayas dahil nasubok na ang galing ng kanilang mga atleta. Hinggil dito, sinabi ni Season na ang malaga ay masungkit na naman nila ang most disciplined delegation, eco-friendly at iba pa kung saan ang mga ito ay lagi nilang napapanalunan tuwing Palarong Pambansa. Hindi po natin kayang ibit ang NCR. Perennial na po yun. Wala pong makakatalo yun. NCR, Calabarzon, Iloilo, Western Visayas, na hindi mo na po talaga po yun. Nakafix na yun sa kanila na talaga yun. So yung mga natitirang region, halos doon na lang po yun sa pang-anim pababa pinag-uusapan nun. So kung ikaw, maliban doon sa nabanggit ng region, ikaw ang maging pang-anim, ibig sabihin parang nag-champion ka na rin kasi given yung top 5 na yun. Para sa Palarong Pambansa 2025 update, mula rito sa Bombo Radio Lawag, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Rom Nikimuyuga para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report! Pasintabi mga kabombo sapagkat masela ng susunod nating balita. Pakigabayan ho natin, lalo na yung mga anak natin na nakikinig, na sumusubaybay dito sa balitang ito. Mag-live-in partner ho kasi parehas na binawian ng buhay matapos umanong magsaksakan. Diyan ho ito nangyari sa Kabangkalan City, Negros Occidental. May kabuuang ulat ang Bombo Radio Bacolod. Parehas na binawian ng buhay ang mag-live-in partner sa Purok Eucalyptus, Barangay Tabogon, Kabangkalan City, Negros Occidental matapos magsaksakan noong Lunes ng gabi. Ang mga namatay ay kinalalang sina Marily Santinyamian, 26 anyos at Fernan Pacunlan na sa 30s ang edad at nakatira sa isang bahay kung saan naganap ang saksakan. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Roberto Indiape, hepe ng Kabangkalan City Police Station, bago pa ang saksakan, nagkaroon ng sagutan sa pagitan ng dalawa dahil ayaw payagan ng lalaki na bumalik ang babae sa Bacolod City. Ang babae ay nagtatrabaho bilang katulong sa bahay sa Bacolod City habang laborer naman ang lalaki sa lungsod ng Kabangkalan. Hindi naman natukoy kung sino ang unang nanaksak at ayon kay Indiape, may posibilidad na nagkasabay ang dalawa sa pagnanaksak. Unang binawian ng buhay ang babae dahil sa tinamo nitong sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan habang dinala pa sa district hospital ang lalaki.
Ito ay inirefer sa ospital sa Bacolod City para sa karagdagang pagpapagamot, ngunit ito ay binawian ng buhay habang nasa biyahe. Ayon kay Indiape, case closed na ang kaso dahil parehas na namatay ang mag-live-in partner. Walang anak ang dalawa, ngunit ang babae ay mayroong 6 na taong gulang na anak sa dating partner. Wala namang witness sa krimen dahil sila ay walang kasama sa loob ng bahay nang naganap ang saksakan. Samantala, itiniyak naman ng punong barangay ng Barangay Tabunggon, Kabangkalan City na magbibigay sila ng tulong sa pamilya ng namatayan. Bali, itong live partner na lalaki nagalit kasi ayaw yang pumayag na babalik sa Bacolod. Yung babae kasi yung babae nagtatrabaho sa Bacolod. Doon nagsimula yung away nila. Yung unang namatay, yung babae. Yan ang ulat mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Faith Alciario. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang Department of Information and Communications Technology Region 7 nakipagtulungan na sa pulisya para sa investigasyon sa investment scam hub dyan sa Cebu City. May mga balita dyan ng Bombo Radio Cebu. Nakikipagtulungan na ang Department of Information and Communications Technology Central Visayas o DICT-7 sa pulisya para imbestigahan ang umano'y scam hub operations na nironda ng mga pulis sa Barangay Kasambagan, Cebu City noong Martes, Mayo 20, 2025. Ito ay para tulungan ng pulisya sa pagbibigay ng intelligence sa mga krimen tulad ng online scamming sa tulong ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT-7. Ayon kang DICT-7 Regional Director Frederick Amores, ito ay para suportahan ang investigasyon ng pulisya sa kaso at para tulungan sa mga kaso o reklamo hinggil sa pandaraya o scamming. Iginiit din ni Amores na walang natatanggap na reklamo o ebidensya ang tanggapan ng DICT-7 mula sa white hacker at content creator na kinilalang sa pangalan na MRWN hinggil sa umano'y operation ng Scam Hub. Nagpahayag din si Amores sa pagkabahala tungkol sa paraan ng hacker sa paglalantad ng personal na impormasyon at mga larawan ng mga sangkot na empleyado na isa ring paglabag ng Data Privacy Act at ng Anti-Cybercrime Prevention Act. Binalaan din ng DICT-7 ng publiko na iwasan ang anumang anyo ng online fraud sa pamamagitan ng critical thinking sa pagsasaliksik ng mga impormasyong makikita online. So we know they're legit, diba? So pas yun ang ilabaning number or not. But on the other hand, there will always be organization that will set up BPO type businesses anywhere, not just in specific, but anywhere in the country. And for that matter, and behave as if they're BPO and in fact they're doing bad things. No? So, kanang part, siguro ato ng tanawon, ato ng pantayan. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, itong City Mayor-elect dyan sa Cebu City ay mas pipiliin daw na panatilihin ang venue ng gaganaping sinulog sa 2026 doon sa Cebu City Sports Center kaysa naman doon sa South Road project. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Star FM Cebu. Bagamat may ilang buwan pa bago ang pagdaraos ng sinulog sa susunod na taon, nagpahayag ngayon si City Mayor-elect Nestor Archival na manatiling venue ng pangunahing aktibidad ang Cebu City Sports Center kesa sa South Road Properties. Sinabi pa ni Archival ng naturang desisyon ay dahil sa ilang mga alalahanin tulad ng accessibility, practicality at relihiyosong kalagahan ng festival. Paliwanag pa nito na hindi lahat ng festival goers ay may access sa personal na transportasyon kaya mas accessible umano ang sports complex sa publiko. Kung matatandaan taong 2023 at 2024, nang pansamantalang inilipat ni dating Mayor Mike Rama ang sinulog Grand Parade sa South Road Properties dahil anyas na malawak na espasyo. Gayunpaman, umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga dumalo dahil sa pagkakalantad sa init, kawalan ng lilim at limitadong akses sa transportasyon. Binigyang din pa ni Archival na bagamat kinilala niya ang potensyal na pag-unlad ng SRP, dapat unahin pa niya ang pagsasaalang-alang sa spiritual at kultural na aspeto. Dagdag pa nito na dapat unahin ang karanasan ng publiko at ang esensya ng pagdiriwang.
personal opinion, of course, I think with the other councillors, the Sinulog will be going back to its original place where it's being conceptualized. Ang Sinulog man physically worships Santo Niño, and we're bringing the worshiping supposed to be, although it's more of a Mardi Gras, how to make it better, I'm sure, well, the organizers will have to give us how. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Provincial government ng Isabela, sisilipin na rin ang operasyon ng kontrobersyal na minahan doon sa area ng Dinapigi dahil sa matinding pagkakalbo ng Sierra Madre Mountains. May balita ang Bombo Radio Kawayan. Tiniyak ng pamalang panlalawigan ng Isabela na sisilipin ang operasyon ng minahan sa bahagi ng Dinapigi, Isabela na unang nag-viral sa social media dahil sa nakakalbo ng bahagi ng kabundukan ng Sierra Madre. Sabay kipag-ugnayan ng Bombo Radyo Kawayan kay Governor Rodito Albano, sinabi niya na kung may mga paglabag man ng may-ari ng nasabing minahan ay kanya itong aalamin. Anya kung nabigyan naman ito ng permit mula sa Department of Environment and Natural Resources o DNR ay may tuturing na itong legal at hindi nakabilang ang nasabing lupain sa protected areas. Ang dapat anyang magbigay ng pahayag dito ay ang Mines and Geosciences Bureau o MGB upang maliwanagan ng publiko sa operasyon ng nasabing minahan. Sakali man anyang mapatunayan na wala nga ito mga kaukulang dokumento sa operasyon, ay siya na mismo ang magtutungo sa lugar para mag-imbestiga at panagutin ang may-ari nito. Muli naman niyang pinaalalahanan ng publiko na huwag agad husgahan ng minahan dahil sa hindi naman maipapatayo ito at lalawak ang sakop kung hindi nasuri ng mga kaukulang ahensya ng pamalaan. Sa ngayon, ang plano ng pamalang panlalawigan ng Isabela ay papuntahin sa lugar ang Environment Officer para sa inisyal na pagsisiyasat. Huwag kayong mag-alala. Kung nababahala kayo, mas nababahala rin kami. Kasi ang sisi sa atin yan, di ba? Sa atin ang tambak ng sisi kasi tayo namumuno, the buck stops with us. So, kailangan natin ma-explica rin para mawala yung pangagam-agam ng mga kababayan natin dyan sa Isabela na ito gobernador yung pinoprotektahan din yung itong kalikasan. Titingnan natin kung may violation yung mining company na yan at iano natin yung batas at kakausapin natin sila o ito medyo kung lumampas kayo dyan sa yung ginagawa ba nila yung responsible mining nila na basta kung what pa sa batas yung mga ginagawa nila na may mga violation syempre recommend natin pasara. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, narito mo mga kabombo ang palitan. Katumbas ng isang US dollar ngayon ay umaabot ng 55 pesos and 66 centavos. Yung Hong Kong dollar naman 7 pesos and 11 centavos. Ang Singaporean dollar ay 42 pesos and 98 centavos. Habang ang Saudi Arabian Rial ay 14 pesos and 84 centavos. Ang Euro ay 62 pesos and 80 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Manatiling updated sa mga balita at impormasyon, maaaring matutukan ang mga kaganapan sa pamamagitan ng pagsubaybay sa Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Kaya naman, dyan ho sa bahagi ng Visayas, kahit ho kayo ay lumipat na ng lugar, nandito halimbawa kayo sa Luzon, pero gusto nyong masubaybayan ang mga programa ng ating mga himpilan dyan sa bahagi po ng Visayas, available yan sa ating Facebook Live. Nariyan ang ating mga Bombo Radio and Star FM stations. Unahin ko dyan po sa Iloilo dahil nariyan ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Sa Bacolod, nariyan ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, nariyan naman ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Pero dun ho sa bahagi ng lalawigan ng Capiz, Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Ang parte naman ho ng Aklan, nariyan naman ang Bombo Radio Kalibo at dun sa Eastern Visayas,
ay Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, narito ang ating Orasio Eberata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!